karapatan na ikulong po. Grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years. Tapos ngayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurrender rin doon. Alam naman nila na foreign court yan eh. Dayuhan yan eh. Standoff sa Senado. Mabilis na kumalat ang balita na may desisyon na daw ang Korte Suprema. Denied umano ang TRO request ni Senador Bato de la Rosa. Kaya naman uminit muli ang tensyon sa Senado. Si Senator Bato, wala raw talagang balak sumuko. Not today for sure. Ito naman ang mensahe sa amin ni DILG Secretary John Vic Remulla sa spekulasyong aarestuhin na si De La Rosa. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Resolusyon ng 5 senador na nananawagang sumuko na si Senador Bato de la Rosa, tinawag na kabastusan ni Senate President Alan Peter Cayetano. TRO petition ni de la Rosa, ibinasura umano ng Korte Suprema. Sana all manhid. VP Sara wala raw nararamdaman sa pag-impeach muli sa kanya ng Kamara. Hindi lang robbery at extortion. PGMN pinaimbisigahan na rin dahil sa posibleng red tagging. Luzon at Visayas grid itinaas sa red alert. Rotating brownout posible ayon sa Meralco. At Rian Ramos, Michelle D. at Sam Panlilio kinasuhan na ni alias Totoy kaugnay ng Angpao scandal. Nasa wanted list na ng ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang sesyon naman ngayong hapon, muling nabalot ng tensyon. Matapos umugong ang umano'y panibagong tangka para damputin si de la Rosa. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, natuloy ba? Meron ba talagang attempt muli na arestuhin si Senador Bato? Hinihintay natin yung kumpirmasyon mula sa mga otoridad kaugnay nito dahil mismong si Senator Bato de la Rosa na ang nagsabing magkakaroon daw ng attempt para arestuhin siya matapos ang Senate session ngayong hapon. At just a few minutes ago, sinuspinde na nga ang Senate session at before that, nakita pa natin si Senator Bato de la Rosa na nakausap itong legal counsel niyang sina Attorney Israelito Torion at Attorney Jimmy Bondo. Katunayan, si Torion na rin ang nagsabi na may posibleng mangyari ngang aksyon ngayong hapon, lalo na sa panig ng Korte Suprema matapos ang umano'y pag-deny ng temporary restraining order ng Korte Suprema pagdating doon sa kanilang kaugnay nga doon sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Pero bago ang lahat ng mga ito, no, sa gitna ng umuugong na muling pagtatangkang paghahain ng warrant of arrest laban sa kanya, 2 beses na pakanta si Senator Bato de la Rosa ngayong araw habang inaalala ang mga prinsipyong binaon daw niya mula sa PMA. Pakinggan natin yung kung tawagin niya ay pag-concert niya kanina. When bells for us are rung and our last stops is sung, let generations sing our country free. Righteous way, those solid ranks of gray, thy virtues to the
display Academy. Oh, hail to thee. Apela niya sa mga kapwa PMA o mga kabaro magkaroon daw ng peaceful support pagdating sa panawagang huwag siyang isuko sa foreign authorities. Para naman makita ng mga gobyerno natin kung hindi nila pinapakinggan yung aking pakiusap na ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo, na dapat sana ay huwag niyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan. Yan po ang aking apela sa aking mga kabaro. Kasunod yan, Corina, ng paghain ng ilang minority senators ng resolusyon urging him to voluntarily surrender. Kabastusan daw ito para kay Senate President Alan Peter Cayetano. Umalma rin mismo si De La Rosa. Kung sila masyadong atat-atat na ikulong ko, grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years, tapos ngayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurindirin doon. Alam naman nila na foreign court yan eh, dayuhan yan eh. Mula sa pagiging kilalang matapang na PNP chief, inamin ni De La Rosa na may lapses umano ang kampanya kontra droga kung saan may malaki siyang papel na isinama rin ng ICC sa warrant of arrest laban sa kanya. Merong lapses eh. Nakondikto nga yung mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos, di ba? Do you Kondiktado. regret those lapses, sir? Ha? Do you regret those lapses? Sayang sana. No war is perfect. Hindi mo maperfecto yung war. Kaya But meron mangyayaring hindi talaga maganda. Unang lumitaw si De La Rosa nitong Lunes matapos ang 6 na buwang pagtatago kaugnay ng warrant. Sa sesyon kanina, may inamin si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kotse ko sumakay si Senator Bato, as he said. When I talked to him and said, how can I go in the Senate? I was aghast. Senador kayo, bakit problemang pumasok ka? But naisip ko yung commercial ni Amang Parika, yung sabi, sumakay ka pa. Kaya sabi ko, sa akin ka na sumakay. Corina, sa ngayon, ang kumpirmado ay off-limits ang 6th floor, specifically ang helipad ng Senate premises dahil galing tayo mismo roon kanina at hinaharangan nga yung pagdaan ng Senate media doon, pero nakita natin mismo na merong crowbar at may label talaga na off-limits. Kasunod nga yan nung claim na maaari raw arestuhin si De La Rosa ngayong hapon. Corina. Okay, so pinaniniwalaan pa rin ng media ngayon dyan, Hana, na mayroon kayong inaabangan na pag-aresto. Why is this believable to you? Corina, personally, there's a source that said that some personnel or authorities, what I can confirm is that authorities, according to our source, is on the way here. This is after all the developments this afternoon. Pero nakausap kasi natin, long before this, nakausap natin itong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca when it comes to the claim na meron daw presensya ng authorities, mapa-NBI man yan, DOJ or Interpol, lalo na nga't ayan ang claim ni De La Rosa at ng kanyang kampo. Ang sabi ng Sergeant at Arms mismo, sa ngayon walang presensya ng mga otoridad para magtangkang i-attempt itong arestuhin itong senador at sakali mang magkaroon, ayon sa kanya, kailangang makipagpulong muna ng Senate Sergeant at Arms sa Senate President, which is Alan Peter Cayetano. So far, Corina, ang Senado ay hindi naka-lockdown at ayon sa kanya, ito ay elevated alert status, which means kanina yung Senate main gate ay sarado at ang alam natin so far merong mga supporters na planong pumunta sa harap ng Senado dahil nga dun sa naging apela ni De La Rosa na prayer vigil sa gitna ng reports na pwede raw siyang arestuhin ngayong hapon. At ang napansin natin, Corina,
merong information na maaring dumaan daw sa hagdan itong mga otoridad, pero again, hindi pa natin makumpirma kung ito ba ay in relation to De La Rosa's pag-arrest kay De La Rosa. At sa ngayon, nandito pa rin sa Senate premises ang senador. Corina. Okay, so ang ibig sabihin hindi pa nagsasalita din ang panig ni Senador De La Rosa dahil hindi ba't may hinihintay pa tayong kumpirmasyon tungkol doon sa lalabas na desisyon mula sa Korte Suprema? Corina, ang sinabi kasi ng kampo ni De La Rosa, specifically Attorney Estrelito Torion, hinihintay nila itong decision or announcement ng Supreme Court, pero hindi niya ma-disclose kung ano yung nalalaman niya because he's a lawyer himself. That's according to him, no? When it comes to the TRO, ang nag-claim kasi nito ay si Senator Amy Marcos, na kilalang kaalyado ni Senator Bato. Narinig natin siya mismo na possibly dinenay daw ang TRO na hiling ng De La Rosa Cap sa Korte Suprema, at siya nagsabi na meron daw presensya ng NBI personnel dito sa Senado, kaya naka-alerto ang Bato Camp sa ngayon. Corina. Okay, maraming salamat Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Nagbabangayan ngayon ang dalawang senador dahil pa rin kay Senador Bato. Tutuluyan daw ni Senator Robin Padilla si Senator Kiko Pangilinan sa Ethics Committee. Wala namang planong umatras si Pangilinan. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante, live mula po rin dyan sa Senado. Dexter, ano nang nangyari? Pinky, handang harapin ni Senador Kiko Pangilinan ang anumang reklamo na isasampa sa kanya sa Committee on Ethics kaugnay ng pagtataas ng boses sa isang debate sa sesyon ng Senado. Sa kanyang official statement na binigay sa Senate media ngayong araw, sinabi ni Pangilinan na sa tinagal-tagal niya sa Senado at sa dinami-dami ng mga sigawan at pagtataas ng boses sa isang debate, ay ngayon lang malamang hahantong sa Ethics Committee itong kanyang ginawang pagtataas ng boses. Paliwanag ni Pangilinan, hindi maiwasan at malimit mangyari sa plenaryo ang mga pagtataas ng boses sa mga debate. Sa nangyaring debate kahapon, kaugnay ng tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes at ang ipinasang Senate Resolution number 44 noong mga nakaraang buwan, tumayo itong si Pangilinan para sa isang point of order. Dahil nasa Committee on Rules na niya ang usapin, dapat lahat ng manifestation ay doon na lang i-refer at hindi na sa plenaryo dahil maraming mga mahalaga pang issue ang kailangang talakayin. Sagot naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, may mga pagkakataon pa rin naman talaga na pinapayagan yung manifestation sa plenaryo kahit nasa committee na ang isang usapin. Dito sumingit si Senator Robin Padilla at pinunto na noong Lunes lang nakumpirma na may inilabas na ngang warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa. Pero mataas ang tono ng boses ni Pangilinan nang manindigan siya na nasa kanya pa ang floor o ang pagkakataon na magsalita. Para kay Padilla, paninigaw ito at hindi raw niya matanggap na siya ay sinisigawan. Sinubukan silang makipag-ayos habang suspendido yung sesyon kahapon, pero hindi tinanggap ni Padilla dahil kailangan niya sa plenary session din ihayag ni Pangilinan ang pagsusori. Nanindigan din siya iaakyat niya ito bilang reklamo sa Ethics Committee. Kanina sa sesyon, muling tumayo itong si Senator Padilla para ihayag na nais niyang magsorry sa Pangilinan sa plenaryo. Pero sagot ni Senator Kiko, ituloy niya ang pagsasampa ng ethics complaint. E di tapon na natin itong rules of the Senate. Tapon na natin to. Di pa natin pala susundin eh. Mga mahal kong kasama, ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo. Napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa Ethics Committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat natin talakayin. Yung
Si Dexter tila nawala sa linya ng komunikasyon. Yun po ang naging sagutan ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla. Gaya ng sabi ni Dexter, continuation po yan na nangyaring insidente kahapon. Ang gusto ni Senator Robin ay mag-sorry sa plenaryo si Senator Kiko dahil sa plenaryo din daw siya nasigawan. Pero sabi nga ni Senator Kiko, mag-file na lang siya ng kaso sa Ethics Committee. Balikan natin si Dexter. Yes, Corina, binabanggit ko nga na pagkatapos nung sagutan nila kanina doon sa plenaryo, kaugnay nga doon sa sinasabi ni Senator Kiko na doon na lang sila magharap sa Ethics Committee, magsampa na lang ng reklamo. Nagpatuloy naman yung session konti, may mga nagsalita pa, pero yung time kasi na yun, Corina, kanina ay may mga ugong-ugong na may desisyon na nga di umano ang Korte Suprema doon sa hinihiling na tiyaro ni Senator Bato de la Rosa. And then nagsuspend ng sesyon. Ang nangyari ngayon, nagkaroon ng komosyon matapos magpang-abot doon sa Senator's Lounge itong sina Padilla at Pangilinan. Pero hindi naman daw humantong. Nakausap natin ang Senate Sergeant at Arms at hindi naman humantong doon sila na unang napabalita sa amin kanina na nagkasuntukan yung dalawa doon sa Senator's Lounge. Nagkaroon lang ulit ng taasan ng boses yung dalawa. So yan yung naging unang komosyon kanina na ating sinubukang makuha sana yung panig ng dalawa. So far sa ngayon ay naka-suspend ang sesyon ng Senado. Pinky. Okay, Dexter, ang sabi ko nga kanina, ang gusto ni Senator Robin ay mag-sorry si Senator Kiko sa plenaryo, hindi ba? Dahil dun din siya pinagtaasan ng boses. Nakita ko din yung interview kay Sergeant at Arms. Ang sabi nga niya, wala naman kasi parang may lumabas na report na nagkasuntukan daw. Wala naman daw ganun. I think yung ginamit niyang salita ay girian. Tama ba, Dexter? Oo, nagkagirian lang. Nagkagirian doon nag-abot sila doon sa plenaryo dahil nga nag-suspend. Madalas kasi pag nag-suspend, yung mga senator pumupunta doon sa Senator's Lounge, pwede silang magmerienda doon o pwedeng mag-usap na hindi nakukunan ng media dahil ang media nandun sa plenary, pag naka-break kumukuha ng video pag may mga usapan nakukuha. So ang ginagawa nila, madalas pumupunta sila doon sa Senator's Lounge kung may mga gusto pa silang pag-usapan. Pero ang nangyari doon sa loob, batay doon sa panayam natin kanina kay retired General Mau Aplasca, ang acting Sergeant at Arms, na sinabi nagkagirian, nagkataasan ulit ng boses doon sa Senator's Lounge itong dalawa. Naagapan din naman kasi nakita natin kanina tumatakbo itong mga senador na papunta doon sa lounge. Akala namin may isang nandyan na yung aresto kay Senator Bato dahil ang pinakahuling nasa pila ng takbo ay si Senator Bato dahil ang yung upuan niya ay nandun sa pinakadulo, pinakalikod na bahagi ng session hall. Biggie. Dexter, ganyan talaga kapag nagtakbuhan sila, kahit na sino pang makita mo dyan, ay talagang susunod ka at aalamin mo kung anong nangyayari dyan. Okay, so maraming salamat sa iyo. Dexter Ganibe ng Abante, nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado. Hello, Ante Claire. Yan ang mensahe ni Senador Bato de la Rosa kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Una na kasing sinabi ni Castro na bibigyan naman ng legal protection ang senador sakaling hulihin ito sa bisa ng warrant of arrest ng ICC. Hello, Ante Claire. Yusek Claire. Huwag kang magaling sa akin na hindi kita niloloko. Nagpapasalamat ako doon sa sinabi mo kanina that this government is willing to give me all the rights and yung i-avail ko yung legal remedies. Spokesperson naman daw si Yusek Castro ng Palasyo, kaya malamang pareho ang mensahe ng Pangulo. Una nang nagmakaawa si De La Rosa kay PBBM na huwag siyang isuko sa ICC. Hindi pa rin nauubusan ng tao sa labas ng Senado, taga-suporta man o kritiko ni Senador Bato de la Rosa. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal. Sing-init ng panahon ang pagmamarcha at pagtitipon ng ilang grupo sa labas ng Senado.
Giit nila panagutin si Bato de la Rosa matapos kumpirmahin ng ICC mismo ang arrest warrant para sa senador. Walang dahilan anuman ang Senado para ikubli si Senator De La Rosa. Ano pa ang mga hakbang na pwede gawin ng pamabayan para pilitin ang Senado na gawin ang kanyang trabaho. Kami nga, kung papayagan kami pumasok, kami na-aaresto kay Batoy. Pwede naman yung citizens arrest. No? Kami na ho magdadala sa ICC kung gusto nila. Patak-patak na lang kami para yung pamasahe niya ay makover. Hindi naman daw nababahala si De La Rosa sa mga batikos at pagkilos protesta laban sa kanya. Well, they are entitled to their own opinion. Opinion nila yan. Iba naman yung opinion ng mga supporters ko. Huwag kang sumurinder. Nakaantabay din daw ang kampo ni Bato sa desisyon ng Korte Suprema sa kanilang hamon sa arrest warrant. Naka-heightened alert pa rin ang PNP sa paligid ng Senado. Lalo tuloy pa rin ang mga programa rito ng mga bumabatikos at sumusuporta kay De La Rosa. Maximum tolerance ang ipinatutupad ng mga pulis pero handa silang arestuhin ang sinumang mananakit sa kanilang hanay. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel. Pugante ang turing ng NBI kay Senador Bato de la Rosa at para kay NBI Director Melvin Matibag, obstruction of justice ang anumang tangkang harangin ang pagsilbi ng arrest warrant ng ICC. Pero hinay-hinay muna ang NBI sa ngayon. Dapat nang isuko ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Yan ang pananaw ni NBI Director Melvin Matibag. As a lawyer, not as an NBA director, wala po akong recollection that there is a law or public act that says that the Senate can do a protective custody for somebody who's a fugitive from law. Ano po. So, kasi ngayon, as of now, si Senator Bato is considered a fugitive of justice kasi there is a warrant of arrest, a valid warrant of arrest issued by the ICC. May babala rin si Matibag sa eksklusibong panayam sa programang Memo. Simple lang naman, ang sinabi naman dyan, pag pinipigilan nyo ang pagsisilbi ng isang valid na warrant, pwede kang makasuhan ng obstruction of justice. Nagpasaklolo na ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para harangin ang arrest warrant ng ICC. Kaya naman, stand down muna ang NBI. Siguro po, dahil may Supreme Court, ako po, not as an NBI director again, as a lawyer, siguro po, I will wait for the Supreme Court to act on the matter. And this is something naman na urgent that I think the Supreme Court will immediately act on this matter. Nananatili sa protective custody ng Senado si De La Rosa. Giit ng dating PNP chief, politically motivated lang ang kanyang kaso. Parehas ang pananaw ni former Senate President Franklin Drilon sa NBI, anya walang legal basis ang pagkanlong ng Senado kay Senator Bato. Hindi ako ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayo Pilipino, Mr. President. Pareho tayo Pilipino, kung pwede lang. Kung meron ako pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court, huwag doon sa Banyaga. Nagmamakaawa kay BBM. Nasa kamay ni PBBM ang kapalaran ni Senador Bato de la Rosa na wanted ngayon ng ICC. Because the foreign policy is a matter for the executive branch to work to decide. Sa On Point ng Billionaire News Channel, inamin din ni former Senate President Franklin Drilon na may conflict sa pagitan ng Rome Statute at batas ng Pilipinas at kailangan daw itong resolbahin ng Korte Suprema. Pero para sa dating mambabatas at DOJ Secretary, valid ang arrest warrant ng ICC para kay De La Rosa. That's under the law, a warrant is only valid if issued by the local court, by a court within the jurisdiction of the Philippines. The argument of the other side is that the warrants issued by the ICC is part of the law of the land because that is issued under the Rome Statute and we adhered and ratified the Rome Statute.
Kaya kung si Drilon ang tatanungin, dapat kumilos ang administrasyon para isilbi ang warrant. Wala rin siyang nakikitang dahilan para kupkupin ng Senado si De La Rosa. I cannot find technically a legal basis for a protective custody. I am not aware of any statute which grants the Senate the right to issue a protective custody. And what does that mean anyway? Para kay Drilon, wala ring bisa ang Senate Resolution number 44 na nagsasabing dapat bigyan ng sapat na oras ang mga individual para sa legal remedies bago ito isuko. Ilang civil society groups ang kasama sa mga nagrally sa labas ng Senado. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos ng Abante, live mula sa Pasay City. Lian, ano na ang pinoprotesta ng mga grupo dyan? Pinky, humigit kumulang 1,000 rallyista mula sa iba't ibang civil society groups sa pangunguna ng Tindig Pilipinas ang nagtungo sa harapan ng Senado ngayong hapon upang maglunsad ng kilos protesta. Layunin ng protesta na kundinahin ang panibagong kudeta sa Senado na anilay isang hakbang, desperadong hakbang upang hadlangan ang pagpapatuloy ng impeachment VP Sara. Paraan din daw ito upang protektahan si Senator De La Rosa sa kinahaharap nitong ICC warrant. Akin very low bar ang pinagpupunan ng ating bagong mayorya sa Senado dahil andyan yung mga 2 dito sa Crimes Against Humanity na si Bato de la Rosa at Pompo. Nandyan yung tatlong mga senador na nakapit sa fight control, sina Chis Escudero, Jiboy Estrada at Joel Villanueva. Nandyan din yung mga tanong tungkol sa solar franchise na yung nanay ni Leon Rodriguez at si Loren Legata. Nandyan yung dalawang bigyat na sangkot sa prime waters. Sa kabilang bahagi ng kalsada, dumating din ang ilang taga-suporta ng Duterte family at ni De La Rosa. Sa gitna ng panayam ng media kay Father Flavie Villanueva, biglang lumapit ang isang motorista. Tayo ba mag-uusap o ito po bukas ka sa pating pag-uusap? Papahayag lang po ako ng ako. Papahayag din sila. Nga, ang respeto ko po yan. Respeto ko. Kasi, paitin na patapos. Kasi po, ang tahimik po, ang tahimik ng mga dilawan pagdating sa Sino dilawan doon? Yung video. Walang dilawan, hindi ako dilawan ha? Hindi, kayo po, sa panig niyo po. Pinky, upang masiguro ang seguridad sa gitna ng presensya ng magkasalungat na grupo, nagpakalat naman ng mahigit 1,300 na pulis sa paligid ng Senado. Samantala, dito sa J.W. Chocno Boulevard, ang northbound lane ay nakasarado pa rin. Yan ay matapos madagdagan ng panibagong mga protesters, pro-impeachment protesters sa kanang bahagi ko ngayon. At bandang alas 5 naman ng hapon ay dumating ang mga pro-Duterte groups. Yan ay matapos marinig nila ang posibleng pagkaka-aresto. Posible na ma-aresto si Senator Bato de la Rosa. Pinky. Maraming salamat, Lian Bustillos ng Abante. Nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Binawi ng PNP CIDG ang inisyu nitong sabina laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito raw ay bilang pagrespeto sa protection order ng Senado, ayon kay PNP spokesperson Randolph Tuanyo. Bukas sana pinasisipot si de la Rosa sa Camp Crame para sa investigasyon ng CIDG sa mga umano'y extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong drug war ni FPRRD. Patuloy yung investigation nila, kinukumpleto na nila yung mga documentations at makaraan masettle yung issue ng Senate Protection Order. Magsusumite uli ang CIDG para magpa-receive ng manibagong subpoena kay Senator Bato de la Rosa. Nagpasalamat naman si Senator Bato sa naging hakbang ng PNP-CIDG. Inilabas na ang opisyal na listahan ng House Prosecutors para sa impeachment trial ni VP Sara. Paano nga ba sila napili? Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
Suportado ng mga mambabatas ang 11-man prosecution team na napili para sa impeachment trial ni VP Sara. Ito ay kahit kapansin-pansin na kasama sa Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores sa kabila ng pag-abstain niya sa botohan. Yung naging desisyon po ng mababang kapulungan ay yung pag-assign sa kanya bilang prosecutor. No? Tignan natin sa mga magdaang araw no, paano bilang prosecutorial panel ay titindig sila sa kanilang probable cause at itutuloy-tuloy ito sa paglilitis sa Senado. Sa kanya namang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Terry Redon na ang pagpili ay hindi base sa boto nila sa impeachment, kundi sa karanasan at husay bilang abogado at lingkod bayan. Pero aminado ang ilang mambabatas na hindi sila nakonsulta sa binuong prosecution panel. Kinonsult kayo, Kong, regarding sa magiging prosecutor since part po kayo ng House Committee on Justice? Hindi. Hindi nakonsulta? Kasi yung 11 na... Hindi. Duda rin si Congressman Antonio Tinio sa panibagong kodita sa Senado. Sigurado, syempre. Di ba? Sino ba ang pangunahing makikinabang? No? At deklarado naman yung iba, di ba, na ang core nung nagkudita yung Duterte Block. Sa ngayon, hindi pa rin ipapasa ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Para sa agenda, Isaiah Mir Fuentes, Abante. Asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio naghain ng supplemental complaint sa Quezon City Prosecutor's Office. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Ortigas. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Hindi maaaring ipatupad ang warrant na hindi galing sa Korte ng Pilipinas. Ito ang giit ni VP Sara sa gitna ng mga panawagang sumuko na sa ICC si Senador Bato de la Rosa. Pero iba ang pananaw ng DOJ. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian. Muling narinig kay Vice President Sara Duterte ang salita na naging kampanya nila ng kanyang former running mate na si PBBM. Magkaisa sila, dapat magkaisa ang ating bansa para sa katarungan, sa kaayusan, sa payapaan at sa kaunlaran. So dapat iisa lang yung direksyon natin. Sa panibagong panayam sa kanyang mga supporters sa Dahig, may akusasyon ng bisa kung bakit anya nawala ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Nakakalungkot na mula sa pagiging magkaisa na bayan ay nagkawatak-watak tayo dahil sa personal na interest ng mga Pilipino. Wala naman daw siyang nararamdaman kahit 2 beses na siyang na-impeach ng Kamara at hayaan na lang daw niyang magsalita ang kanyang defense team sa impeachment. Pero may patotsyadang VP sa mga senador na naghain ng resolusyon na nananawagan kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad. Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil. Sabi naman ng Department of Justice, maaaring isuko ng bansa ang isang pinaghihinalaan o naarestong individual sa International Court sa ilalim ng Republic Act 9851. Pwede rin daw ang extradition. Matatanda ang RA 9851 din na naging legal basis para sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte noong Marso ng nakaraang taon. Sa ngayon, maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo ayon kay VP Sara.
pero hindi pa raw sila nagkikita ng bagong defense counsel nito na si Peter Haines. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Handa na raw ang bagong lead defense counsel ni FBRRD na si Peter Haines mula sa paghawak ng mga kaso ng genocide hanggang sa pagiging consultant ng heads of states. Kilalanin siya sa agenda report ni Ivy Reyes. Abogadong nagpalaya kay former Congolese Vice President Jean-Pierre Bemba sa charges ng war crimes at crimes against humanity sa The Hague ang siyang papalit bilang lead defense counsel ni former President Rodrigo Duterte. Siya ang British lawyer na si Peter Haines, dating presidente ng International Criminal Court Bar Association for 2019 and 2021. Ugat ng conviction ni Bemba noong 2016 ang command responsibility niya bilang military commander na may kontrol sa mga tropang criminally responsible sa murder, rape at pillaging na naganap sa Central African Republic. Ang nagpawalang sala sa kanya, inilaban ng defense team na nagkamali ang trial chamber sa pagsama ng specific crimes na labas naman sa charges na isinampa laban kay Bemba. Itinuturing ito bilang isang landmark acquittal case na para sa Amnesty International ay malaking sampal sa mga biktima ng pagpatay at pangahalay. Naway matuto raw ang korte sa desisyong ito para doblehin ang efforts ng pag-iimbestiga with full respect for the accused to a fair trial. Tumayo ring defense counsel si Haines para sa dating general na si Vinko Pandarevich para naman sa Srebrenica genocide, ang itinuturing ng UN na pinakamalaking massacre since the Holocaust of the Second World War. Ayon sa St. Philip's Barristers, kilalang consultant si Haines ng heads of states, mga NGO at iba pang outreach projects sa ngalan ng US State Department at Foreign Commonwealth Development Office. Inilabas kahapon ang unredacted version ng withdrawal request ni former lead counsel Nicholas Kaufman kung saan binanggit nito na hasang-hasa sa proseso ng ICC ang papalit sa kanya na pinili raw ng common law wife ni FBRRD na si Hanilet Evansenia at anak nilang si Kitty Duterte. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ilang mambabatas ang nag-abstain sa botohan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang dahilan, ayaw nilang mabahiran ang magiging desisyon ng mga kamag-anak nilang senador kung matutuloy ang trial. Pero walang ganitong konsiderasyon ng ibang kongresista na may kamag-anak din sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Matapos sa Kamara, nasa Senado na ang bola sa impeachment ni VP Sara. Sa 24 na senador, ang ilan sa kanila ay may kamag-anak sa Kamara. Ano kaya ang naging boto nila? Nasa Kamara ang ama ni Senator Joel Villanueva na sa Sibac Party List Representative Brother Eddie Villanueva. Pero kagaya ng unang impeachment noong 2025, absent si Congressman Villanueva sa botohan noong Lunes. Paliwanag niya na buo raw ang kanyang desisyon dahil isa sa magiging senator judge ang kanyang anak. Bilang amaan niya, ayaw niyang mabahiran ng mali siya ang pagiging bahagi ng kanyang anak sa Senate trial. Absent din ang kapatid ni Senator Chis Escudero na si Sorsogon 1st District Representative Bernadette Escudero. Abstain naman si Bukidnon 3rd District Representative Audrey Zubiri. Ito raw ay para mapanatili ang integridad ng impeachment process, gayong nasa Senado ang kanyang asawa. Yes to impeachment naman ang boto ng kapatid ni Senator Win Gatchalian na si Valenzuela 1st District Representative Kenneth Gatchalian. Yes din ang boto ng lahat ng kaanak ni Senator Presidential Sister Amy Marcos. Maging ang kanyang pamangkin at presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ay yes din for impeachment. Gayon din ang asawa at anak ni Senator Raffy Tulfo na sina AXIS Party List Representative Jocelyn Tulfo at Quezon City Congressman Ralph Tulfo. Yes for impeachment rin ang kapatid ni Senator Loren Ligarda na si Antique Representative Antonio Ligarda Jr. Pero no ang boto ng kanyang bunsong anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. No vote rin si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na anak ni Senator Rodante Marcoleta. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Nagtungo si Attorney Man Scarpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office kaninang umaga. Ito anya ay para mag-follow up ng transaksyon. Pero hindi niya ito idinitalye dahil siya raw ay man of few words. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Nila Bayon, naghain ng supplemental complaint si Carpio laban sa AMLAC, BSP at mga piling mambabatas dahil sa umano'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Anti-Money Laundering Act. Ito'y kaugnay pa rin ng paglalabas ng bank transactions
nina Carpio at Duterte sa impeachment proceedings sa Kamara. Gagawin ang initial hearing sa kaso sa Biyernes, May 15. Na ng Office of the Ombudsman ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa ilalim nito, ilang former at incumbent lawmakers ang pinakakasuhan. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Naisumiti na sa Office of the Ombudsman ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson. Kinumpirma ito ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Amico Clavano. Anya, ipapasa na nila ito sa mga grupong nakatoka sa investigasyon ng mga kasong kaugnay sa flood control scandal para magamit at mapakinabangan kung kinakailangan. Ayon naman kay Lacson, hindi masasayang ang kanilang mga nakalap na impormasyon sa kabila ng panibagong kudeta sa Senado. Kinumpirma rin ng senador na nakipagtulungan na sila sa ginawang fact-finding investigations ng Office of the Ombudsman at Department of Justice sa pamamagitan ng pagsusumite ng testimonial at documentary evidence. Inilatag din ni Lacson sa kanilang naging progress report sa plenaryo ang mga plano sana ng komite sa pagpapatuloy ng flood control investigation. Una, mas malalim at mabusising investigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtuunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. Magpapadala na rin pa rin po tayo ng formal na imbitasyon kay dating Speaker Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang bigyan daan ang kanyang panig at paglilinaw hinggil sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Kaugnay nito, matatanda ang hinimok ni Lacson ng mga kapwa-senador na pumirma sa partial report ng komite. Sa ngayon, 2 pirma pa ang kailangan para ma-sponsor at maipresenta na ito sa plenaryo, habang nananatili pa ring bakante ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Naghain ng magkahiwalay na resolusyon ng ilang kongresista kaugnay sa Peanut Gallery Media Network o PGMN. Una sa kanila ang 41 mambabatas na humihiling na imbestigahan ng media network dahil sa kinasasangkutang robbery extortion case ng founder nito na si Franco Mabanta. Sinundan naman ito ng Makabayan Block na pinasisili pang posibilidad ng red tagging, fake news spreading at umano'y online harassment ng PGMN. A journalist investigates to inform the public. An extortionist threatens to profit from fear. A commentator criticizes to persuade. An extortionist pressures to collect. A citizen demands accountability for the common good. An extortionist uses accusation as leverage. A free press exposes the truth. An extortionist weaponizes the possibility or one political controversy. It affects the credibility of journalism. It affects the integrity of public discourse. It affects the trust that our people place in genuine media institutions.
Telecom continues to #GoForward sa pag-akyat ng kanilang service revenue. Sa kabila ng krisis sa Middle East, optimistic din ang telco company na masusustain nila ang good performance. Narito ang agenda report ni Ches Ulit. Umakyat ang consolidated gross service revenues ng Globe Telecom Incorporated sa first quarter ngayong taon. Sa huling disclosure ng kumpanya, umabot ng 42 billion pesos ang service revenues nito na may 5% year-on-year growth rate. Tumaas din ang revenues ng mobile business, home broadband at corporate data segments nito. Ayon sa Globe, the growth is attributed to strong demand sa mobile data, pagdami ng fiber internet users at pagpapalakas ng enterprise ICT activities. Umabot naman sa 12.7 billion pesos ang naitalang capital expenditures ng kumpanya, mas mataas ng 51% kumpara sa nakaraang taon. Bunga ito ng expansion and modernization ng fiber and 5G connectivity para mapaganda ang kanilang customer experience. Umabot sa 22.2 billion pesos ang earnings before interest, taxes, depreciation and amortization o EBITDA ng Globe na may 7% year-on-year growth. Dulot ito ng mas mabilis na paglaki ng service revenues kaysa sa operating expenses. Kaugnay ng inflationary impacts ng sigalot sa Middle East, ayon kay Globe President and CEO Carl Cruz, they are taking a very disciplined approach. We remain very mindful of energy volatility, particularly given the energy-intensive nature of the network. So in the first quarter of 2026, we did see some pressure on our operating costs, but the impact on overall performance has been well managed. Tiwala naman daw ang executives nito na sustainable ang kanilang performance hanggang sa second half ng 2026. The priority for now is very disciplined execution, ensuring minimal disruption as we continue to deliver best-in-class customer experience and making sure we continue to invest where it matters most for us at Globe. Patuloy rin ang paglago ng Mint Incorporated, ang operator sa likod ng GCash. Kasabay ng pagdami ng users ito, mas malawak din ang financial services na kanilang ino-offer. On track din ang paglunsad ng makabagong Starlink direct-to-cell service na unang maa-adopt ng Android users sa unang bahagi ng Hunyo. Para sa agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel. High on the agenda ang war on Iran sa pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese leader Xi Jinping. Papunta na ng Beijing si Trump para sa kanilang summit sa Huwebes at Biyernes. Bago umalis ng Washington DC, sinabi niyang mahaba ang magiging diskusyon nila ni Xi. Pero hindi raw niya kailangan ng tulong ng China para tapusin ang gera. I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. I have a great relationship with President Xi, and I think it's going to remain that way. China ang top economic partner ng Iran. Karamihan ng langis nito ay galing Tehran. Bukod sa gera sa Iran, inaasahang tatalakayin din sa Trump-Xi Summit ang issue ng Taiwan. Pero bago pa man dumating si Trump sa China, nagmatigas na ang Beijing. Handa raw nitong durugin ang anumang independence bid ng Taiwan. There is only one China and Taiwan is part of China. This is an undeniable historical and legal fact that cannot be denied. Taiwan has never been a country. It was not one in the past, and it absolutely will not be one in the future. We firmly oppose the establishment of diplomatic relations with and the sale of arms to China's Taiwan region. This position is consistent and clear. Wala mang diplomatic ties, isang Estados Unidos sa mga international backer ng Taiwan. May inihahanda pa nga itong $11 billion weapons package para sa Taipei. Meralco, may bawas singil ngayong Mayo. At Rian Ramos, Michelle D. at Sam Panlilio, kinasuhan na ni alias Totoy kaugnay ng Ang Pao Scandal. Susunod yan sa agenda.
traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. May kaunting ginhawa para sa mga customer ng Meralco ngayong buwan. Kasabay nito patuloy ang paalala ng power distributor na magtipid sa paggamit ng kuryente. Narito ang agenda report ni Ches Ulit. Nabigla ang mag-asawang sina Aizal at Mayron Gutierrez matapos makitang halos dumoble ang kanilang bayarin sa kuryente para sa buwan ng Abril. Kaya ngayon, todo tipid sila para makabawas sa gastusin. Sometimes paggabi, hindi na kami nag-aircon. We open the doors and the windows. Medyo mahangin kasi here sa lugar na... Para sa buwan ng Mayo, inanunsyo ng Meralco ang rate cut na 0.0151 centavos per kilowatt hour. Ibig sabihin, ang isang pamilyang gumagamit ng nasa 200 kilowatt hours ng kuryente ay makakatipid ng 3 piso sa kanilang buwan ng bayarin. Nakatulong ang utos ng ERC na pansamantalang itigil ang koleksyon ng almost 4 centavos kada kilowatt hour na green energy auction allowance sa lahat ng consumer sa buong bansa mula Mayo hanggang Hunyo. Bahagya rin makikinabang ating mga customers sa pagpapatupad ng value-added tax exemption para sa kuryente mula sa indigenous natural gas. Mas mababa rin daw ang transmission rates para sa buwan ng Mayo. Ito ang charges na sinisingil sa paglipat ng kuryente mula planta papunta sa distribution utility tulad ng Meralco. Ayon kay Meralco Head of Corporate Communications at Vice President Josal Dariaga, kung mataas pa rin ang singil sa electricity bills, ito raw ay dahil sa mataas na consumption ng inyong household. Abiso ng Meralco, patuloy na magtipid sa kuryente sa kabila ng mainit na panahon. Ilan sa tips nito? I-unplug ang appliances na hindi ginagamit. Itaas sa 25 degrees Celsius ang aircon at linisin ang filters nito. Gumamit din ng mas matipid na LED bulbs. Para sa agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel. May power rate cut nga, nasa red alert status naman ang Visayas at Luzon grids hanggang alas 8 ngayong gabi dahil yan sa kakulangan ng supply. Kaya naman nagsagawa ang Meralco ng rotational brownouts sa ilang bahagi ng Luzon. Apektado nito ang higit 200,000 customers ng power distributor. Iniutos na ng DOE sa NGCP na agarang iresolba ang transmission constraints sa mga apektadong grid. Kapapasok lang na balita, hindi muna naglabas ng TRO ang Korte Suprema sa warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Sa halip, inatasan ng Supreme Court ang mga respondent na magsumite ng kanilang komento sa loob ng 3 araw. 3 araw din ang binigay ng Korte kay De La Rosa para sagutin ang isusumiting komento ng respondents na kabilang ang DOJ, NBI at PNP. Michelle D., Rian Ramos, and Sam Panlilio now formally facing complaints for alleged illegal detention and physical injuries. Kaugnay ito sa Ang Pao scandal that first emerged 4 months ago. The details sa agenda report ni Andrea Salve. Magkasamang dumating sa NBI ngayong araw ang driver na si alias Totoy at si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Boy Evangelista. Matapos ang halos 4 na buwang paghihintay, formal nang sasampahan ni Totoy ng mga kasong kriminal sa Makati Prosecutor's Office ang dati nitong boss na si Rian Ramos at ang showbiz housemate nitong si Michelle D. Kaugnay pa rin ito sa umano'y illegal detention at pananakit sa kanya matapos pagbintangang nagnakaw ng angpaw na naglalaman umano ng mga pribadong larawan ni D. Sinamahan sila ng mga ahente ng NBI Homicide Division na siyang trumabaho sa reklamo ni Totoy. Kabilang sa mga reklamo ang slight illegal detention, unlawful arrest at physical injuries. Kahit na matagal, almost more than 4 months, but I think the case is airtight, malakas, at very confident kami na ito ay sasampa sa higher court. Let the court decide ang case ni Totoy based on merits and all evidences presented. January nang dumulog sa NBI si Totoy para paimbestigahan ang kanya umanong sinapit kina Ramos.
Nasangkot pa raw ang ilang kawani ng Makati PNP na umaresto umano sa kanya matapos siyang ireklamo ni D. Sa panayam ngayong araw, naging emosyonal at hindi na gaanong nakapagsalita si Totoy. 4 months din to, lumabas na pandura, rin ko. Una nang itinanggi ng mga kampo ni na Ramos at D ang mga aligasyon sa kanila. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Major update sa DUI case ni Tiger Woods. May access na ang Florida prosecutor sa kanyang prescription drug records. Nag-agree dito ang kampo ni Woods, though on a protective order, meaning his records will be kept out of public view. Inapprove ito ng judge after a brief hearing. Judge Wade filed a response objecting, noting that Mr. Woods has a constitutional right to privacy in the records. In the response, we acknowledge that privacy right is not absolute. The subpoena covers prescriptions filled between the start of 2026 and March 27th. Woods was arrested the same day after his Land Rover rolled over on a 2-lane road near his home in Jupiter Island. Ayon sa probable cause affidavit, Woods had 2 hydrocodone pills in his pocket. 5 of the biggest names in late night in one stage. Nag-guest at The Late Show with Stephen Colbert sina Jimmy Kimmel, Seth Meyers, John Oliver, and Jimmy Fallon. To recall, these gentlemen did a podcast called Strike Force 5 back in 2023 during the writer's strike in Hollywood. Their reunion comes 10 days before Colbert's show is set to end its 11-year run. CBS has called it a purely financial decision. The 5 hosts couldn't help but make a subtle dig. Don't worry, give me a few months, it'll be Strike Force 3. And I will tell you, when I got knocked off the air for a few days, people canceled Disney Plus. Why aren't you people canceling Paramount Plus? Because you didn't have it in the first place? U.S. President Donald Trump earlier called for the firing of Kimmel after the comedian quipped that First Lady Melania had a glow like an expectant widow. Dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog, itinalagang Undersecretary ng DILG. At 79th Cannes Film Festival, nagsimula na. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal din ang southbound lane. Itinalaga na bilang bagong DILG Undersecretary si former Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, magiging asset ang karanasan ni Mabilog para sa reforma. Nadawit si Mabilog noon sa narco list ni FPRRD at nag-self-exile sa Amerika noong 2017. Nagbalik siya sa Pilipinas pagkalipas ng 7 taon sa ilalim ng executive clemency ni PBBM. Samantala, kung magpunta tayo sa Senado para sa mga huling nangyayari doon, nasa linya ng telepono si Hannah T. Hannah, please go ahead. Willard, currently nandito tayo sa stairs area ng Senate because we've received reports that there's going to be a total lockdown. So we can see
several Senate employees exiting the building already, despite the fact na as early as 6:20, may exit na yung mga Senate employee kasi pinauuwi sila because of what's happening currently. So, kanina, nakita pa natin si Senator Bato de la Rosa na pumasok sa elevator dun sa floor ng opisina niya, which is the 5th floor. At, Willard, nakakakita tayo ngayon ng Philippine Marines in full gear with long guns here at the 2nd floor because Aplaska said they're going to arrest somebody. And we are currently here at the 2nd floor. At yung team kakaroon ng a little tension, I would say, dito sa 2nd floor. Marami yung naka-full gear dito ngayon, Willard. I think I can see 5 Philippine Marines and even the Senate OSA are wearing gear. Ngayon, hinihintay natin kung sino ba itong aarestuhin as what Aplaska said. Pero sa ating huling monitoring kay Senator Bato, kasama niya kanina si Senator Amy and Sen Joel, they were supposed to go down here from the 5th floor. Nandito tayo sa 2nd floor. Pero pagdating natin ng 2nd floor, there's no sightings of any of the 3. So dito kasi sa 2nd floor, merong ongoing meeting yung majority senators. Sa ngayon, hinihintay natin na gumawa ng aksyon itong si Senate Sergeant Arms Mau Aplaska. We're literally right beside him. That is as of 7:15, Willard. All right. Yes. Willard. Hana, so yung nabanggit mong Marines, sila ba ay paakyat ngayon ng hagdan? No, Willard. They're currently here sa 2nd floor where the senators are having a meeting. Susundan natin to si Senate Sergeant Arms Mau Aplaska para makausap natin kung ano nangyayari. Sir, is it okay to have a quick interview with you? Naka-live po tayo sa agenda. Short lang, sir. Sir. Okay, so we're being informed by OSA right now that there's currently a dangerous situation ongoing. Senate OSA is seen exiting the Senate premises. Sir, what's happening? If we don't... yung articles of impeachment have just arrived. So the Secretary of Congress and the Sergeant at Arms here. So susundin ko lang sila. Bakit po kailangan kayo kasama, Sir Senate Secretary? Na supposedly dapat mag-receive, di ba? Dadalhin po natin sa Secretary. Dadalhin po namin. So, yun po yung inaantay niyo ngayon, sir. This is not in any way related to Senator Bato de la Rosa's claim that there's going to be an arrest. Wala pa. I will update you. Who will you arrest, sir? Mamaya. After naihatid namin sa kay Secretary. Okay, so that's Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. We're here in front of a car. We're just informed that the articles of impeachment, they will receive it. OSA and Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. We're here with the House of with Senate personnel. All right. Apparently, there's House members here. All right. House members, Willard, talking to OSA. Okay. Willard. Di bali, Hana, hinga ka muna dyan at i-recap natin ang iyong nabanggit. So nakausap mo si Secretary or si Sergeant at Arms Aplaska at sinabi niya na i-receive nila ang articles of impeachment mula sa Kamara. Ibig sabihin nito ay bababa sila doon sa ground floor mula sa 2nd floor at kasalukuyang nagmi-meeting ang mga members ng majority sa 2nd floor. Hana, mayroon pa bang sesyon ngayon ang Senado? No. We're on break already, Willard. We're suspended ng session. House Secretary General Cheloy Garfield is here. Obviously, for obvious reasons, I think this is the receiving na talaga ng articles of impeachment. She's seen going upstairs. Willard, we're waiting for updates. Si House Secretary Cheloy Garfield is seen going upstairs to transmit the articles of impeachment. At Willard, actually, literally minutes before this, they locked
or pinalabas lahat ng employees sa 6th floor kung saan nandoon si House Secretary, nandoon dapat ang opisina ni Senate Secretary to receive the articles of impeachment. So, ngayon, si House Sec Judge Shelley Garfield is on his way to the 6th floor. Willard. Alright. Tapos Hana, nabanggit mo kanina na tama ba ang mga miyembro ng OSAA or Sergeant at Arms ng Senado ay pinalalabas? Tama ba? No, Willard. Yung Senate employees ang pinauwi Senate na. employees. Yes. At nananatili yung presensya ng Philippine Marines sa 2nd floor, which was what I mentioned na 6 men in full gear with long guns. Kasi nandun yung mga senador currently having a meeting. So, susubukan natin pumunta ng 6th floor to check on the updates there dahil pinalabas lahat ng employees, pina-exit doon sa 6th floor. Kung matatandaan natin, Willard, yung 6th floor, yung access sa helipad, which is off limits then currently, Willard. Oo. Unprecedented ito, Hana, no, na mayroong direktiba sa mga empleyado ng Senado na umalis na ng kanilang mga opisina. Yes. Kasi according to our sources, supposedly 7 p.m. pa yung uwian ng Senate employees. Pero given what's happening, kaya pinauwi sila ng maaga dahil nga rin sa protest sa labas, Willard. And this is actually breaking news, Willard, because House Secretary General Shelley Garfield is here to transmit the articles of impeachment. At nandito tayo ngayon sa 6th floor kung saan ang opisina ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza was supposed to receive the impeachment articles. Willard. Alright. So magkasabay na developments ito, Hana. Una, binabantayan ninyo ang pag-receive ng Senate Secretariat ng Articles of Impeachment mula sa House of Representatives. Physical copies ito na dinadala mula sa Kamara at the same time, binabantayan ninyo kung ano man ang developments doon sa naiulat mo kanina na nakaambang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. I can imagine, Hana, na you took the stairs, naghagdan ka. Sarado ba ibig sabihin ng mga elevators ngayon? But currently, we have no access to the VIP elevator, which is, like I said, there's 3 elevators here in the Senate. The VIP is where the senators go, and for Senate employees, yung dalawa. So, nakalock na ngayon yung 6th floor. We don't have any access anymore. Pero we personally witnessed, and we were with House Secretary General Shelley Garfield before she went here, along with Senate OSAA. Willard. Hana, we are seeing live pictures now from the Senate. Mga naka-bulletproof vest, no? What looks like bulletproof vest, yung mga tauhan ng Sergeant at Arms. Yes, Willard. Bukod pa dyan, yung 6 na Philippine Marines that we saw, they're in full gear sa 2nd floor, waiting for developments upon the announcement of Senate OSAA that they're going to arrest somebody. Kung narinig natin yung quick interview with Aplaska kanina, he said mamaya raw nila i-announce because they've yet to receive the articles of impeachment against VP Sara. So hanggang ngayon, Willard, kung ano yung nakikita nyo sa screens ninyo na even the OSA are in gears, hanggang ngayon yan, Willard. Oo, at alam natin, Hana, na no firearms allowed dyan sa Senate, maliban na lang siyempre doon sa authorized personnel gaya ng Sergeant at Arms at nung nabanggit mo na armadong mga Marines, ano? Yes, Willard. Actually, nakausap din natin kasi si Aplaska hours before all of this. He said naman na there's no presence of any personnel or DOJ authorities, NBI authorities, or even Interpol. Kaugnay nga nung kaso ni Senator Bato de la Rosa. Pero it seems as if the authorities were able to enter because obviously there's 6 Philippine Marines here that are in full gear with long guns. So, hinihintay natin ngayon kung ano yung magiging sagot ni Aplaska rito. Pero
Nandito kasi tayo sa harap mismo ng door ng 6th floor. We have no access or anything. So, hinihintay natin kung ano ng development nung pag-transmit ng articles of impeachment dahil ayon kay Aplaska, kasama siya dun sa magre-receive along with Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Willard. Alright, Hana, hinga ka muna. Maraming salamat sa iyong live update. Hana T. mula sa Senado. At sa puntong ito, kausapin naman natin si Ivy Reyes. Nandyan din po siya sa Senado. Ivy? Yes, Pinky, kala-lockdown lang ng Senado. Ngayon lang, just a few minutes ago, after makita si Senator Bato de la Rosa na bumaba sa elevator together with Senator Loren Legarda and Senator Robin Padilla. Hindi na natin sila nakuhanan ng kahit anong komento. Pero gaya nga ng nasabi ni Hana, may mga nakita tayo ditong militar at 2 OSA officers na naka-bulletproof vest. Ngayon, tinanong natin ang OSA kung bakit may militar at may naka-bulletproof vest pero hindi nila sinagot. At ang sinabi lang sa media ay iaakyat na nila yung articles of impeachment at walang kahit anong order o command from Senate President Alan Cayetano na arestuhin si Senator De La Rosa. Ngayon, naghihintay pa rin tayo dito para sa mga bababa na senador at ngayon nga ay naka-lockdown na ang Senado. Balita rin natin ay meron ng mga naka-deployed na NBI agent sa labas ng Senado at hindi rin nagkomento rito ang OSA o kahit sinong Senado maging sa impormasyon natin kanina alas 5 ng hapon na mayroong nakalagay na sign na off-limit sa area ng helipad and entrance at meron na rin saradong entrance to the helipad. Ngayon, right now as I'm speaking, pumapasok muli yung mga militar dito, hindi ko na nga lang makunan. Pero mayroon ditong 4 na militar na papasok o papunta sa direksyon ng plenary. Tatanungin ulit natin kung ano ang purpose ba may mga militar sa Senado ngayong gabi. Thank you. Ivy, go ahead, no? Sundan mo lang sila. So, ang alam po natin ngayon, for those who just joined us right now, yan po yung sinasabi nila, as you see on your screen, yung mga members ng Philippine Marines in full battle gear na nandyan po ngayon sa Senado. What they are doing, what their role is something we have yet to find out. But what we know for sure is that dumating na po ang House Secretary General, si Cheloy Gararfil. Nandyan na po siya ngayon sa Senado para i-forward, dalhin ito pong articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Matatandaan po natin noong Lunes ay naipasa na yan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Nagkaroon po ng ilang mga tanong kung kailan maipapasa ito sa Senado dahil sa konstitusyon that the trial shall begin forthwith. Ngayong araw po ay dinala na yan ng House Secretary General sa Senado and it is yet to be received nung kanyang counterpart naman sa Senado. Again, ayon po sa ating mga reporter, meron pong mga NBI agents sa labas ng Senado ngayon. Hindi daw lockdown kanina ang Senado pero hindi na natin alam sa ngayon. Ang sinabi po ni Hana sa atin, yung mga empleyado ng Senado ay pinaalis na. Patuloy po ang kaganapan dyan sa Senado hanggang sa mga oras na ito dahil mismong ang kampo ni Senator Bato de la Rosa ang nagsabing posible siyang arestuhin ngayong araw. Pero kung pagbabatayan naman natin yung sinasabing TRO or denial of a TRO from the Supreme Court, isa pong motion na inihain ang kampo ni Senator Bato de la Rosa, nagsalita na po ang Supreme Court. There is no TRO. Pinasasagot lang po ng 3 araw yung magkabilang panig. Ibig sabihin, the side of government and then I think again of course the side of Senator Bato de la Rosa. Hanggang sa mga oras na ito ay may ilan pa ring supposed to be mga senador dyan sa Senado. Again, ang ilang mga empleyado ay pinaalis na po dyan sa Senado. So patuloy po nating babantayan ang mga huling kaganapan dyan po sa Senado. At yan, ang rampa ni Ferdy ng Billionario Channel. Okay, so dapat ba itong bantayan hanggang hindi na tayo makakatulog? Ay, sigurado yung mga reporters hindi iiwan yan. Oo, hindi na sila uuwi again. Kasi ang tanong doon,
bakit may Marines in full battle gear? What exactly are they doing there? What is their role there? Siyempre kahit sino, pag nandun ka o mapanood mo man yan, magtataka ka at kahit papano, mapapaisip ka bakit sila nandun. At bakit naka-bulletproof vest na, pati yung mga OSAA, Sergeant at Arms. Nakaraniwan, hindi naman natin nakikita ng ganun. What are the possibilities? Kung hindi aarestuhin si Senator Bato? Kasi... Do they expect retaliation? Like, is anybody armed inside the Senate? Dapat OSAA lang kasi sila lang ang authorized personnel na may dalang armas doon. And I can only imagine na may dilema siguro ang OSAA because they are there to protect members of the Senate and the Senate as an itself. institution. Yes, That's right. Pero ano naman, paano naman kung sabihin natin NBI yun, o PNP, o kaya militar, sino dapat ang mananaig sa kanila? Kasi it's still a question on whether it is right, it is illegal to arrest Senator Bato de la Rosa. Ang sabi ni Frank Drilon sa interview mo ay he doesn't understand what protective custody is because there is nothing in law that supports that. Ako rin, tinanong ko rin yun ano bang protective custody? Hindi rin masyadong nasagot ng malinaw at diretso ni Senador Cayetano kahapon. Pero there's no such thing. So ano naman ang basihan ng ng Senado, yung security ng Senado to open fire? Baka naman nag-OA lang ang At walang TRO. Walang TRO. Wala rin legal impediment. Correct. Na-effect yung arrest. They're given 3 days. And then another 3 days to respond. Reply, Right. Ayun. Pero sana manaig ang mga malalamig ang ulo. May cooler heads prevail at sana madaan ng lahat sa negosasyon. At sa tamang paraan. Kung ano man yung tama. Ang problema kasi, tama dun sa isa, may kabilang grupo naman sinasabi ito tama, yung isa sinasabi ito tama. Kaya nagkakaroon po tayo ng problema dyan. Anyway, patuloy po nating babantayan ang kaganapan dyan sa Senado. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Well. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph. At ako naman po si Ferdy Salvador. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.